Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade Phase 1A at B. Yung Phase 1C ay nandun sa kabilang side sa may Intramuros na binuksan na nga kamakailan lang. Marami nga sa ating mga viewers ang nagsabi na bakit daw hindi ako nagpunta doon. Ngayong bukas na at pwede na bisitahin. Ang gusto ko sana tapos na siya bago natin puntahan, saka tayo mag-explore. Pero dahil gusto nyo, tara puntahan na natin. Marami na namang water hyacinth ngayon dito sa Pasig River. Ang Phase 1C ng Pasig River Esplanade ay binuksan na nga. Mula dito ay connected na yan papunta doon sa kabila. Dito tayo dadaan sa ilalim ng Jones Bridge. Kakatapos lang umulan kaya makikita naman natin walang tao dito ngayon. Ito na ang Phase 1C dito sa Intramuros. Binuksan na ito sa publiko pero hindi pa talaga siya tapos. Yung viewing deck dyan sa taas ay kalahati pa lang at kasalukuyan pang ginagawa. Wow, ang ganda na pala dito. Papansin natin ibang disenyo ng Pasig River Esplanade dito sa Intramuros. Aakit ka dito sa taas para makita mo yung view. So ayan guys, dahil katatapos nga lang umulan, makikita natin na natrap yung tubig dito. Kasalukuyan pa sigurong ginagawa yung drainage na dadaanan ng mga tubig papunta sa baba. Intramuros inspired naman ang design ng Pasig River Esplanade dito. So ayan guys, hanggang dito pa lang yung viewing area. Sarado pa dito sa gitna dahil yung kalahati niyan ay ginagawa pa. Dahil ongoing pa naman ang construction, sana magawa nila ng paraan na ayusin yung drainage dito sa taas para hindi maipon yung tubig kapag umuulan. Dito sa baba, medyo maliit lang yung dadaanan kasi yung ilalim nito ay magiging commercial areas. May maliit din na fountain dito sa gitna.
Dito naman tayo dumaan sa kabilang side. Parang ramp yung design ng walkway dito, hindi na mahirapan yung mga PWD at mga senior citizens sa pag-akyat. Ang ganda na pala dito, lalong-lalo na siguro kapag natapos na. So ayan guys, dito sa baba makikita naman natin parang intramuros talaga ang disenyo. Ito yung magiging commercial space para sa mga restaurant, cafe, at marami pang iba. Plus at 30 yung magiging available na commercial space. May cobblestone din pala dito. Parang intramuros talaga yung design. Ang ganda dito tingnan lalo na kapag nandito ka sa labas. May landscaping na rin pala dito. May tinanim na rin ng mga halaman. Andito na tayo sa may gitna dahil nga bukas na ito, pwede na tayong pumasok sa ngayon. Iba rin ang design ng mga tiles dito at dito sa harap yung cobblestone. Ito lang yung fountain area dito sa Phase 1C. Hindi katulad dun sa Phase 1A at B na napakahaba ng fountain. Doon pala sa kabila sa may Binondo itatayo ang Phase 2 ng Pasig River Esplanade. Mamaya pupunta tayo doon. So ayan guys, ito pa yung kalahati na ginagawa pa rin hanggang sa ngayon. Mula dito sa baba ng Binondo Intramuros Bridge, meron ng ramp na paakyat katulad dun sa kabila. Kapag galing ka dito sa bridge, pwede ka rin pumunta dyan sa Pasig River Esplanade. At kapag dito ka naman sa labas galing, dito ka dadaan sa maliit na eskinita.
Ito yung sinasabi ko kanina sa simula pa lang ng video kung bakit hindi pa ako pupunta dito sa Phase 1C kahit bukas na, dahil nga ginagawa pa siya at hindi pa tapos. Connected na rin itong esplanade dito sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Malapit na rin palang simula ng Phase 2 ng Pasig River Esplanade Project. Doon naman sa kabilang side sa may Binondo, medyo mahaba din yung area na yan na lalagyan ng esplanade. Mas maganda kung lalagyan ng esplanade yung area na yan dahil napakadugyot dyan. Kapag galing ka ng Intramuros, dito ka dadaan sa ilalim ng tulay, papasok dito sa esplanade. Maganda kung magkabilaan pala yung Esplanade Project, mga bagong tourist attraction na naman dito sa Maynila. May mga ilang poste na pala na itinayo dito. Sa totoo lang, medyo madumi itong bahaging ito ng Binondo. Kapag meron ng esplanade dito, magiging malinis na yung area. Mawawala na yung mga vendor, pati na yung mga truck na nakatambay dyan. Ito yung nilagyan ng marker dito sa may Binondo para sa Binondo Intramuros Bridge. Mapapansin naman natin medyo mataas yung riverside wall dito. Isa sa mga historic landmark dito sa Binondo ang El Hogar Building. Napabayaan na rin ito at sana ma-renovate katulad dito sa ginawa sa kabilang building. Siguro naman ayusin nila yan kapag ginawa na yung esplanade. Sayang din kasi, sana magkaroon ng restoration sa building na ito. Dito naman sa kabila, malapit nang matapos. Anong masasabi nyo?
Sa mga proyektong ito, mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!